Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Chris. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Naninirahan sa siyudad ng Maynila itong si Chris. Tubong sikihor ang binata. Lumaki sa angka ng mga manggagamot. Sa murang edad, namulat sa kakaibang gawain ng mga magulang. Nakasanayan na din ng binata ang mga taong araw-araw pumupunta upang magpagamot. Pangkaraniwan na din kay Chris ang mga kasong kagaya ng paglalaro ng engkanto o panggagambala ng mga elemento. At ang pinakagusto nitong panoorin sa tuwing nanggagamot ang ama, ang pagtanggal nito ng sumpa ng kulam gamit ang batong ibinigay ng elemento. Unang nakita ni Chris ang ama na ginamit ito noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Kinuha ng ama ang bato ng kalikasan. Inilabas ng ama ang bato ng kalikasan. Inilublob sa isang baso ng tubig. Matapos ay pinainom niya ito sa pasyente. At habang ginagawa yon, nag-uusal naman ng mga dasal si Mang Elias. Naupo ang paslit sa tabi ng ama. Pinanood nitong mabuti ang ginagawa. Tinandaan din ito ang mga orasyong ginamit ni Mang Elias. Matapos yon, pinahawakan nito sa pasyente ang batong hawak at tinanong kung ano ang pangalan. Sa pagkakataong ito, nangisay ang katawan ng pasyente at bigla itong sumigaw. "Walang hiya ka, manggagamot. Pakawalan mo ko dito." Sigaw ng nilalang. Mukhang hindi ko na kailangang magtanong kung sino ka. Gusto ko lang malaman kung ano ang dahilan mo sa pagtatanim ng sakit sa katawan ng babaeng ito. Tanong ni Mang Elias. Paano kung ayaw kong sabihin? Tugon ng nakasapi. Ayos lang. Madali akong kausap. Wika ng matanda. Sabay ihip ng dasal sa batong hawak ng pasyente. Napahiyaw ng malakas ang nakasanib na tila sinusunog ito ng buhay. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka sumasagot ng maayos. Ano ang dahilan mo? Muling tanong na matanda. Inggit. Naiinggit sa taong ito ang nagpagawa sa akin. Binayaran lang ako para gawin ito sa kanya. Kung meron kang dapat parusahan, manggagamot, hindi ako yon. Tugon ng nakasanib. Ibinaling ni Mang Elias ang atensyon sa mga kasama ng pasyente. Ano ba ang dapat kainggitan ng tao sa kasama niyo? Tanong na matanda. Napag-alaman itong isa palang mayamang negosyante ang pasyente. Marami sa mga kapitbahay nito ang hindi makapaniwala sa naging kapalaran. Kaya naman kinainggitan ito ng marami. Ngunit alam na matandang hindi yon sapat na dahilan para gawan siya ng masama. Muling nagtanong ang matanda sa nakasanib. Bakit mo itinuloy ang pangkukulam? Gayong alam mong napakababaw na dahilan ang ibinigay sa'yo. Dahil sa pera. Kailangan kong pakainin ang mga anak ko. At ito lang ang paraan para mairaos ko sila sa pagkagutom.
tugon ng nakasanib. Patuloy lamang nanonood si Chris sa ginagawa ng ama. Dahil bago sa kanya ang pamamaraang ginagamit nito. Ilang sandali pa nagkaroon ng katahimikan. Patuloy lamang na nakatitig sa pasyente ang matanda. Maya-maya muli itong nagsalita. Palalampasin kita ngayon. Pero tanggalin mo ang lahat ng ibinigay mong sakit sa babaeng ito. Wika ng matanda. Sumunod naman ang mangkukulam sa pag-aakalang makakaligtas sa ginawa. Nang matapos na ito ay kinuha ni Mang Tiago ang bato sa kamay ng pasyente. Ngunit nag-usal ng pangkitil sa daliri. Pasensya na, pero hindi ako naniniwala sa dahilan mo. Walang mangkukulam na magbubunyag ng kanyang pagkatao. Wika ni Mang Elias, sabay gilit sa leeg ng pasyente. Maya-maya ay nangisay na ito, hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Ligtas na ang pasyenteng ito. Patay na din ang mangkukulam na naglagay ng sakit sa kanya. Muling wika ng matanda. Matapos ang gamutan ay nagpaalam na ang pasyente. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago nito. Tanda ni Chris na halos hindi na makakilos ang babae nang dinala sa kanilang tahanan. Ngunit nang gamutin ito ng ama, parang hindi ito nagkaroon ng kahit anong karamdaman. Ito ang naging dahilan kung bakit pinag-aralan ng binata ang ganong pamamaraan. Ngunit hindi lamang ito ang itinuro sa kanya ng ama. Pinangatawanan ni Chris ang pagiging manggagamot hanggang sa siya na mismo ang humalili sa ama. Pero kagaya ng lahat ng tao, dumating sa puntong nanawa ang binata sa ginagawa. Nagpa siya itong hanapin ang sarili. Kaya naman sumama ito sa kaibigan para lumuwas ng Maynila at maghanap ng trabaho. Hindi naging madali sa dalawa ang buhay sa syudad. Hindi kagaya sa kinalakhang baryo. Lahat ng pangangailangan mo ay binibili. Wala din silang ibang kakilala na maaasahan sa oras ng kagipitan. Kalaunan, natutong makiangkop ang binata sa panibagong buhay. Nakahanap ito ng trabaho sa isang pagawaan ng tela sa syudad. Matagal na nagtrabaho ang binata at dahil sa kasipagan, mabilis kinagiliwan ito ng bisor. Tumaas ang ranggo, bagay na kinainggitan naman ng mga kasama nitong mas nauna sa kanya. Palaging pinag-iinitan ang binata. Kung minsan, nagiging tampulan pa ito ng panunuligsa. Nadidinig ni Chris sa mga kasamahan ang masasakit na salita. Ngunit minabuti na lamang nitong huwag pansinin. Mukhang malaki ang galit sa iyo ng iba nating kasama, pare. Wika ni Bambam habang kumakain ng tanghalian. Hindi ko nga din alam kung bakit sila ganyan, pare. Wala naman akong ginagawang masama. Tugon ni Chris. Hindi mo rin naman sila masisisi, pare. Baguhan ka pa lang. Naiangat na sa bisor yung posisyon mo. Sino pa naman ang hindi maiinggit doon? Naku naman, pare. Alam mong hindi ko hiniling na mapunta ako sa ganong posisyon, di ba? Wala na ako magagawa kung naiinggit sila sa akin. Wika ni Chris. Hindi naman sinasadyang nadinig ito ng isa sa mga kasamahan ng binata. Kinahaponan, matapos ang trabaho, inabangan sila ng mga ito sa labas ng pinagtatrabahuhan. Naku, pare, mukhang tayo ang pakay na mga yan.
Wika ni Bambam. Huwag mo silang pansinin, pare. Parang hindi ka naman nasanay sa mga yan. Tugon ni Chris. Patuloy na naglakad ang mga ito hanggang sa makalapit sila sa pangkat na mga kasamahan sa trabaho. Ibang klase ka din talagang probinsyano ka eh. Ang lakas ng loob mong sabihin na naiinggit kami sa'yo. Baka nakakalimutan mong dayo ka lang dito. Wika ng isa sa mga kasamahan niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Romel. Pasensya ka na, Romel. Pero wala akong sinasabing ganyan. Sa ayaw ko ng gulo. Nandito ako para magtrabaho. Tara na, Bambam. Tugon ni Chris. Ngunit muli itong hinarang ni Romel. Naririndi na ang tenga ko sa mga nadidinig ko tungkol sa iyo eh. Alam mo ba, ako ang dapat na nasa posisyon mo ngayon eh. Pero wala eh. Masyado kang mapapel. Wika ni Romel. Naglabas ito ng patalim. Itinutok sa leeg ng binata. Romel, maghunos dili ka. Hindi naman kailangang umabot sa ganito eh. Magkakasama tayo sa trabaho. Tugon ni Chris habang hawak ang kamay ni Romel. Tumahimik ka dahil ayoko nang marinig ang boses mo o makita pa yung pagmumukha mo dito. Alam mo, wala naman akong ginagawa sa'yo, Romel eh. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Kung hindi ka naiinggit, bakit ganyan ka kung umasta? Ibaba mo na yung kutsilyo mo kung ayaw mong pagsisihan ng mga susunod na mangyayari. Kung ako sa'yo, Romel, makikinig ako sa sinasabi ni Chris. Wala namang idudulot na kabutihan tong ginagawa mo eh. Ikaw pa ang mapapasama. Sabat ni Bambam. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Romel. Buo ang loob nitong patayin si Chris na mga sandaling yon. Akmang sasaksakin na sana nito ang binata nang mapatingala ito sa malaking punong nasa likod ni Chris. Nanlaki ang mga mata. Nabitawan ang hawak na patalim. Dahan-dahan itong umatras habang patuloy na nakatitig sa malaking puno. Hindi na nito namamalayang nasa gitna na siya ng kalsada at isang rumaragasang truck ang bumangga kay Romel, dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Lingid sa kalaman ng lahat na may nakasunod na elemento sa binata. Ito ang gabay na lambana ng ama. Isa sa mga kakayahan nito ay gumawa ng ilusyon. Ang nakita ni Romel na mga sandaling yon, isang malaking nilalang. Maitim at namumula ang mga mata. Habang nagkakagulo ang mga tao, dali-dali namang umalis sa lugar si Bambam at Chris. Oh Chris, ano na ngayon yung gagawin natin pare? Hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagawaan. Wika ni Bambam. Sa mga nangyari, siguradong lalo tayong pag-iinitan ng mga kasamahan ni Romel. Mas mabuti pang umalis na lang tayo dito. Tugon ni Chris. May kakilala ako sa Santa Mesa. Baka sakaling pwede niya tayong matulungan makapaganap ng trabaho doon. Mungkahi ni Bambam. Kinabukasan ay lumakad ang dalawa papunta ng Santa Mesa, sa siyudad ng Maynila. Pinuntahan ni Bambam ang kakilala at hindi naman sila tinanggihan. Tamang-tama ang dating niyo. Nangangailangan kami ng karagdagang tauhan. Mananghalian na muna tayo at sasamahan ko kayo kay boss. Wika ng kakilala ni Bambam
Natawagin na lang natin sa pangalang Fred. Tubong sikihor din ito. Medyo matagal nang nasa Maynila. Kaya naman marami-rami na din ang naging kakilala. Maraming salamat, Fred, ha. Wala na kasi kaming ibang malapitan eh. Nagkaroon ng problema sa pinapasukan namin, kaya napilitan kami umalis. Ayos lang yan. Siya nga pala, ano ba talaga nangyari? Nabanggit mo kanina na may namatay. Oo pare, ito kasing kasama ko eh. Kinainggitan ng mga katrabaho namin. Masyado kasing masipag, kaya itinaas ng amo namin ang posisyon. Ayun, may talangkang nainggit. Kaya naman hinatak siya pababa. Kaso lang matindi yung kapit nitong kaibigan ko. Kaya napabitaw ang talangka at nabundol ng truck. Tumawa ng malakas si Fred sa kwento ni Bambam. Ito lang ang tatandaan niyo mga pare. Dito sa Santa Mesa, may iisang patakaran lang ang amo ko. Gawin mo lang ang inuutos niya at siya na ang bahala sa'yo. Ano namang klaseng trabaho ang papasukin namin? Maya-maya, malalaman niyo. O siya, kumain na muna tayo. Matapos kumain, lumakad na ang mga ito papunta sa amo ni Fred. Nasa pugad ng squatter ang lugar, kaya medyo nagduda na si Chris. Tinapik nito sa kamay si Bambam at kinausap. Parang hindi maganda ang kutob ko dito pare. Tignan mo tong lugar na to. Wika ni Chris. Ano ka ba naman pare? Ganito talaga dito sa Maynila. Dikit-dikit yung mga kabahayan. Kaya hindi mo kaagad nakikita kung saan ka pupunta. Isa pa, magtiwala lang tayo kay Fred. Alam niya ang lugar na to. Tugon ni Bambam. Nadinig naman ni Fred ang usapan ng dalawa. Kaya naman nilingon niya ito. Kung nagdadalawang isip kayong pumunta, huwag na lang tayong tumuloy. Kasi baka mapahiya lang ako sa amo ko. Wika ni Fred. Hindi pare, tuloy tayo. Bago lang kasi dito si Chris, kaya hindi talaga maiiwasang magduda. Naiintindihan mo naman, di ba? Napagdaanan mo din to eh. Tugon ni Bambam. Siguraduhin niyo lang dahil ayokong napapahiya sa amo ko. Wika ni Fred. Maya-maya narating nila ang isang malaking bodega. Bantay sarado ang labas nito. Bagay na lalong nakapagpatindi ng hinala ni Chris. Kung gusto mo Bambam, ikaw na lang. Hindi na ako tutuloy. Wala nang atrasan pare. Nakita mo na ang lugar namin. Kaya hindi ka na pwedeng umayaw. Nakikita mo ba ang mga taong yan? Sa oras na umalis ka sa tabi ko at naglakad palayo, kakalat ang utak mo sa kalsada. Kaya kung gusto mong makalis ng ligtas sa lugar na to, makisama ka na lang. Isa pa trabaho ang gusto nyo, hindi ba? Huwag ka nang pumalag, Chris. Pareho tayo mapapahamak dito eh. Sabat ni Bambam. Hindi na nagsalita pa ang binata. Sinunda ng dalawa si Fred papasok ng bodega. Pagkarating sa loob, nakita ng dalawa ang isang lalaking nakaupo sa mesa. Kaharap ang ilan pang kalalakihan. Nang mapansin itong paparating si Fred, kagad na pinaalis ang mga kausap. Oy Fred, mabuti naman at nakarating ka. Sino naman ang mga ito? Mga bagong salta amo. Naghahanap daw ng trabaho eh. Ganon ba? Tamang-tama. Nangangailangan ako ng karagdagang tauhan.
Alam ba nila ang ginagawa natin dito, Fred? Hindi pa, Amo. Ngayon ko palang sasabihin. Kasi siguradong hindi sasama tong mga to kung malalaman nila kagad eh. Puro ka talaga kalokohan, Fred. Kumalma kayo. Walang ilegal na gawain sa lugar na ito. Oy kayo dyan, tapos na ang pahinga. Buksan nyo na ang ilaw at ituloy ang trabaho. Pag-uusap ng dalawa. Laking gulat ni Chris nang buksan ang ilaw. Dahil tumambad sa kanilang harapan ng tumpok-tumpok na bagong tsinelas. Pasensya na kayong dalawa kung napagdiskitahan ko kayo kanina. Bodega ng tsinelas ang lugar na ito. Kami ang nagbabalot para dalhin sa mga tindahan sa buong Kamaynilaan. Wika ni Fred. Nakahinga ng maluwag si Chris dahil ang buong akala nito, iligal na gawain ang kanilang papasukin. Puro ka talaga kalokohan, Fred. Nagoyo na naman kayo ng isang to. Sa tuwing may papasok na bago, palagi niyang ginaganyan. Pero masanay na kayo. Siya nga pala, Tiago ang pangalan ko. Kung gusto nyo, pwede na kayong magsimula ngayong araw. Wika ni Mang Tiago. Maraming salamat po. Akala ko kung anong gulo na naman yung papasukan ko eh. Pasensya ka na, Chris. Hindi ko lang talaga maiwasang pagdiskitahan ng mga bagong salta dito sa Maynila. Kung nakita mo lang sana yung mukha mo kanina. O siya, tama na ang kalokohan. Mamaya magkapikunan pa kayo. Sige na, magsimula na kayo sa trabaho. Ito ang naging simula ng panibagong buhay para kay Chris. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na dito din tuluyang magbabago ang buhay. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang pakikitungo ni Chris sa mga katrabaho. Halos naging kasundo niya ang mga ito. Lalo na ang matandang tawagin na lang natin sa pangalang Raul. Kasalukuyang kumakain ng tanghalian sina Bambam nang lumapit ang matanda upang makiupo. Wala nang bakanteng mesa ng mga sandaling yon. Kaya nakitabi na lamang ito sa sulok kung saan kumakain ang dalawa. Makikiupo lang ako mga iho at wala nang maupuan na mesa. Siksika na. Aray ko. Ay nako, iba na talaga pag tumatanda ka ano. Marami ka nang nararamdamang sakit sa katawan. Wika ng matanda. Inalalayan naman ito ni Chris na makaupo sa lapag. Sige lang po, Manong. Maupo lang po kayo. Saka bakit pa po pala kayo nagtatrabaho dito? Sa edad nyong yan di ba dapat nagpapahinga na kayo? Tanong ng binata. Wala akong magagawa, iho. Wala na din kasi akong kasama sa buhay. Mag-isa na lamang ako. Hindi ko na alam kung nasa na mga anak ko. Nagsipag-asawa na sila at bumuo ng sari-sariling buhay. Wika ni Mang Raul. Napabuntong hininga si Chris sa nadinig. Alam nito ang nararamdaman ng matanda dahil yun din ang nangyari sa mga magulang bago tuluyang mapayapa. Nagsipag-asawa ang mga kapatid ni Chris at naiwan ang dalawang matanda. Dahil nakababatang kapatid, siya ang naiwan upang alagaan ang mga ito. Alam ko po ang ibig niyong sabihin, Tatang. Siya nga pala, Cristo ang pangalan ko. Pagpapakilala ng binata. Tawagin mo na lang akong Raul.
Saan nga pala kayo nakatira dito sa Maynila? Mabuti naman at nakahanap kayo ng matinong matutuluyan. Yan nga din po ang inaalala namin, Manong eh. Kasi wala po kaming matutuluyan. Pansamantala kaming nanirahan sa kaibigan nitong si Bambam eh. Nahihiya na nga ako. Kung gusto mo, doon kayo manirahan sa bahay. Ako lang mag-isa doon at huwag niyong alalahanin ang upa. Libre ko kayong patitirahin doon. Wika ng matanda. Natuwa si Chris sa sinabi nito dahil medyo malaki na din ang nagagastos nila sa pananatili sa bahay ni Fred. O sige po, Manong, kakausapin na lang namin si Fred. Sigurado namang maiintindihan niya kung sakaling magpaalam kami. Tugon ni Chris. Kinagabihan kinausap ng dalawa si Fred at pumayag naman ito. Wala namang problema sa akin, mga pare. Kaso lang mag-iingat kayo kay Mang Raul ha. Maraming nagsasabi na may pagkamangkukulam ang taong yan. Wika ni Fred. Hindi naman ito alintana ni Chris dahil may kakayanan ang binatang kumilala ng mga taong may aral sa kaliwa. Nako, hindi naman siguro. O siya, magpapaalam na kami, Fred ah. Salamat sa pagpapatuloy sa amin. Mag-iingat ka dito. Tugon ni Chris. Pagdating sa tahanan ng matanda, laking gulat ng dalawa. Dahil may ilang taong nakaupo sa labas ng tahanan nito. Nadat na nila si Mang Raul na nanghihilot. Oh, hindi nyo sinabi ngayong gabi pala ang lipat ninyo. Di sana nakapaghanda man lang ako ng hapunan. Wika ng matanda. Naku, Mang Raul, wag na po kayong mag-abala. Isa pa kumain na din kami doon sa karinderya eh. Ano po pala yung ginagawa ng mga tao dito? Tanong ng binata. Isa kong manghihilot, iho. Hindi ko naman matanggihan tong mga taong ito. Tugon ng matanda. Tinignan ni Chris ang mga tao sa labas. Napakadami pa ng nakapila. Kaya nagpa siya na itong tumulong. Kung hindi niyo po na itatanong, Manong, manggagamot din po ang tatay ko doon sa aming probinsya. At may kaunti po ako nalalaman. Kung gusto niyo, tutulungan ko na po kayo. Wika ni Chris. Ay siya nga ba? O sige, kung talagang gusto mong tumulong, ikaw na ang bahala. Tugon ng matanda. Nagpapasok si Chris ng isa sa mga pasyente. Pinaupo ito sa tabi. Noong una ay hindi pa ito naniniwalang manggagamot ang binata. Dahil napakabata pa nito at hindi mapaghahalata ang may nalalaman. Ngunit nang magsimula na si Chris, namangha si Mang Raul dahil mabilis nitong natutukoy ang karamdaman ng pasyente. Maging ang mga ito ay hindi din makapaniwala na napupunto ni Chris ang kanilang mga sakit. Hanggang sa dumako sila sa pinakahuling pasyente. Siya na ang huli sa ating pila. Kung gusto mo, ikaw na ang gumamot sa kanya. Wika ni Mang Raul. Tinignan ni Chris ang pasyente. Napagtantong paralisado ang katawan nito mula bewang pababa. Ayon din sa mga kaanak, 2 taon na itong hindi nakakapaglakad at bigla na lamang bumagsak ang katawan nang hindi namamalayan. Wala ding nakitang sakit ang mga dalubhasa nang ipasuri nila ito. Kaya sa loob ng 2 taong yun, nagpapabalik-balik sila kay Mang Raul
sa pag-asang gumaling pa ang padre de pamilya. Pakiusap, kung may magagawa po kayo, tulungan ninyo ang tatay ko. Masyado pang bata ang mga kapatid ko at hindi namin kakayanin ni nanay na mamuhay nang wala siya. Wika ng anak ng pasyente. Natawagin na lang natin sa pangalang Ina. Hindi ako nangangako, pero titignan ko ang magagawa ko. Tugon ni Chris. Hinawakan ito ang magkabilang pulso ng pasyente at naramdaman ang kakaibang presensya. Sinabi niyong 2 taon na ang nakakalipas nang mangyari ito sa kanya. Tanong ni Chris. Opo, tama po kayo. Mang Raul, maaari ba kitang makausap ng sarili ng sandali? Muling wika ng binata. Pumunta ang dalawa sa kusina upang walang makadinig sa kanilang pinag-uusapan. Alam ko na ang sasabihin mo at kung tama ang hinala ko, hindi ka basta-bastang manggagamot. Kinulam ang taong yan. Hindi ko lang masabi sa kanila dahil taliwas sa kanilang paniniwala ang nangyayari sa ama. Tanging sa hilot lamang sila naniniwala. Wika ni Mang Raul. Tama po kayo, Manong Kulam nga ang dahilan ng pagkakasakit ng taong yan. Mas mabuti nang hindi malaman ng pamilya. Dahil siguradong tatanggi sila sa proseso ng panggagamot kapag pinalam pa natin. Tugon ni Chris. May alam ka bang pamamaraan para magamot ang taong yan nang hindi nalalaman ng mga kamag-anak niya? Ako na po ang bahala, Manong. Ipaubaya mo na sa akin ang isang yan. Wika ni Chris. Nagpa siya ang binatang mapag-isa. Nag-usal ito ng orasyon sa sarili, maging sa bato ng kalikasan na pamana sa kanya ng ama. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang nagsalita ang gabay ng ama. Sigurado ka ba na gusto mong ipakilala ang sarili mo sa lugar na ito? Tanong ng nilalang. Wala naman akong pagpipilian, kaibigan May nangangailangan ng tulong ko at hindi ko ito maaaring tanggihan Tugon ng binata. Ikaw ang bahala. Tawagin mo lang ako kung kinakailangan. Muling wika ng gabay. Maya-maya pa tinawag na ito ni Mang Raul para isagawa ang panggagamot sa pasyente. Iho, sigurado ka bang kaya mong pagalingin ang pasyente? Tanong na matanda. Manood lang po kayo, Manong. Matapos ay sinabihan nito si Mang Raul na aliwin ang asawa ng pasyente dahil alam niyang ito ang unang tututol sa gagawing proseso. Kinausap naman ng binata ang dalagang anak ng pasyente. Ina ang pangalan mo, hindi ba? Kaya kong pagalingin ang tatay mo, pero kailangan niyong manalig sa akin. Wika ng binata. Gawin mo ang nararapat. Desperado na kaming gumaling si tatay. Tugon ng dalaga. Hiningi din ito ang permiso ng pasyente at pumayag naman ito. Wala kang dapat alalahanin. Makakatulog lang ang tatay mo at wala siyang mararamdamang sakit. Kung may madidinig mang kayong sigaw o nagsasalita, huwag niyong pansinin dahil hindi siya ang gumagawa nun. Pagpapaliwanag ng binata.
Hinayaang magsimula sa proseso ang binata. Inusalan nito ng dasal ang bato ng kalikasan at hinipan, kagaya ng ginawa ng ama. Inilublob niya ito sa isang basong tubig at pinainom sa pasyente. Matapos yun, kinuha niya ito at pinahawakan sa pasyente. Matapos nitong mag-usal ng mga dasal, biglang nawalan ito ng malay. Dahil bago kay ina ang proseso, ipinaliwanag ito ng binata. Nawala na ng malay ang tatay mo. Ang ibig sabihin lang, nakatulog na siya. Huwag kang mag-alala dahil wala nang masamang mangyayari sa kanya. Wika ni Chris. Hindi nito sinabing pansamantala niyang inalis ang kaluluwa ng pasyente sa katawan. Dahil alam niyang hindi na ito kapanipaniwala para kay ina. Ilang sandali pa, muling nagkamalay ang pasyente. Sa pagkakataong yun, tinignan nito ng diretso si Chris. Ngumiti ng nakakaloko. Iniikot ang tingin sa paligid. Tumingin ka sa akin. May itatanong ako sa'yo. Wika ng binata. Marahang lumingon ng pasyente at ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Isang batikang manggagamot ba ang nasa harapan ko? Sa loob ng mahabang panahon, nakatagpo din ako ng karapat-dapat na katunggali. Tugon ng nakasanib. Kinilabutan si ina sa mga nadinig. Dahil hindi yon ang boses ng ama. Wala akong panahong makipaglaro sa'yo at uunahan na kita. Maikli lang ang pasensya ko. Kaya kung ayaw mong magkandaleche-leche, sagutin mo ng maayos sa mga tanong ko. Yan ang hirap sa inyo mga manggagamot. Masyado kayong apurado. Hindi pa nga kita nakikilala ng maayos. Pagbabantaan mo na kagad ako. Kilala mo ba kung sinong kaharap mo? Wala akong pake kung sino ka man. At hindi mo na din ako kailangan pang kilalanin ng gusto. Wika ng binata. Sabay diin sa pagkakahawak sa kamay nito. Napasigaw ng malakas ang pasyente. Dahilan para makuha ang atensyon ng asawa nito. Dali-daling pumasok ang ginang. Ngunit kagad naman itong hinarang ni ina. Itinuloy ng binata ang panggagamot. Kahit alam nitong nagagalit na ang ginang. Ngayon, anong gagawin mo? Anumang oras ipapatigil na ng babaeng yan ang panggagamot mo? Sasabihin ko sa iyo, albularyo, hindi ikaw ang unang nakasagupa ko. Wika ng nakasanib. Alam ko, pero sisiguraduhin kung bago mangyari yon, napatay na kita. Ikaw ngayon ang tatanungin ko. Tatanggalin mo ba ang sakit ng taong ito? O tutuluyan na lang kita? Kasi kahit anong gawin ko, siguradong gagaling ang taong ito. Ang pagpipili ang ibinigay ko ay para lamang sa'yo. Wika ni Chris. Tumawa ng malakas ang nakasanib. Muling nagsalita. Ang lakas naman ng loob mong takutin ako. O sige, tignan natin ang magagawa mo. Binalaan na kita. Pero hindi ka nakinig. Pasensyahan na lang tayong dalawa. Wala na akong oras para makipaghuntahan pa sa'yo. Wika ng binata. Matapos yan, nag-usal na ito ng pangkitil sa mga daliri. Nawalan ito ng malay.
Ilang sandali lang ay nakarinig ng malakas na sigaw si Bambam mula sa kabilang bahay. Aba, mukhang may nag-aaway pa yata sa kapitbahay niyo, Mang Raul. Wika ni Bambam. Hindi sila nag-aaway, iho. Yan ang mangkukulam na nagbigay ng sakit sa taong ito. Tugon ng matanda. Ayon pa dito, matagal na niyang alam ang ginagawa ng kapitbahay. Kaso nga lang, wala itong sapat na lakas para pigilan ito. Maya-maya pa ay humupa na ang kaguluhan. Ibinaling ni Chris ang atensyon sa pasyente. Nag-ihip ng dasal sa magkabilang kamay. Idinampi ito sa magkabila ang pisngi ng pasyente. Ilang sandali pa, nagkamalay na ito at kagad humingi ng tubig. Anong ginagawa ko dito at sino naman kayo? Tanong ng pasyente. Ano pong nangyari kay tatay? Tanong ng dalaga. Magaling na ang tatay mo, Ina. Maya-maya lang, maaari na kayo umuwi. Tugon ng binata. Lumabas ng tahanan si Chris at nagsindi ng sigarilyo. Matapos ang ilang minuto, muling bumalik ang binata sa loob ng tahanan. Inalalayang makatayo ang pasyente. Laking gulat ng mag-ina nito dahil nagawa niyang ihakbang ang mga paa. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, iho. Pero nagpapasalamat ako dahil sa wakas, nagagawa ko na ulit na tumayo. Wika ng pasyente. Wala po yun. At isa pa, hindi ako ang dapat niyong pasalamatan, kundi ang amang nasa itaas. Tugon ng binata. Inabutan ni Mang Raul ng lana ang pasyente. Binili ng pahiran ang mga binte para mas mabilis itong gumaling. Ang akala ko kanina, nagbibiro ka nang sabihin mong kaya mong pagalingin ang tatay ko. Pero ngayon, mukhang nabago mo ang matagal ko ng paniniwala. Wika ni Ina. Hindi mo naman kailangang baguhin ang mga nakasanayan mo. Nang dahil sa mga nangyari, patuloy kang mamuhay kagaya ng nakagisnan mo. Tugon ni Chris. Nang mga sumunod na araw, nagulat si Mang Raul dahil napakadaming tao ang nagpupunta sa kanilang tahanan. Oh, Chris, Bambam, kilala niyo ba ang mga taong ito? Tanong ni Mang Raul. Dali-daling dumungaw sa bintana ang dalawa at sabay pang napailing. Aba, hindi ko po kilala yung mga taong yan. Baka naman magpapagamot po sa inyo. Tugon ng binata. Mukhang hindi yan ang pakay na mga ito. Sa tingin ko, ikaw ang sinadya ng mga yan. Bakit hindi natin sila tanungin para malaman? Muling wika ni Mang Raul. Nilapitan nito ang mga tao at nakumpirmang si Chris nga ang kanilang sadya. Hoy Chris, may ginawa ka na naman bang kalokohan? Tanong ni Bambam. Ha? Magkasama tayo buong araw kahapon at sabay tayong natulog kagabi. Tapos tatanungin mo ko ng ganyan? Ano ka ba naman, Bambam? Tugon ni Chris. Ang sabi sa akin ng mga tao, narinig nila kay Mario na pinagaling mo siya. Kaya sila nagpunta dito para magpagamot. Wika ng matanda. Sa pagkakataong yun, hindi na matanggihan pa ni Chris sa mga tao. Sa isip-isip nito, talagang tadhana niya ang maging isang manggagamot. Pare, mukhang
Hindi mo na talaga maiiwasan yung pagiging albularyo. Pangatawanan mo na lang kasi. Sayang din yung talentong minana mo sa tatay mo eh. Wika ni Bambam. May magagawa pa ba ako? Nandito na sila eh. Alangan namang pauwiin pa natin yung mga yan. Tugon ni Chris. Isa-isang pinapasok ni Mang Raul ang mga tao. Hinarap naman ito ng binata. Unti-unting nakilala ang kakayanan ng binata sa lugar. Ngunit kakibat ng pagsikat nito ay ang inggit at panunuligsa ng iba. Isang umaga, papasok ng trabaho sina Chris at Bambam nang makasalubong nila ang ilan sa mga kasamahan niya. Uy, nandito na pala yung albularyo. Pare, baka pwede mo namang pagalingin yung almoranas ko. Wika ng isa sa mga kasamahan niya. Hindi na ito pinansin ni Chris. Ngunit habang tumatagal, hindi lamang panunukso ang natatamo nito. Isang grupo ng mga kalalakihang lasing ang humarang sa kanila habang pauwi. Pilit silang pinapaupo at pinapainom. Dahil bawal sa binata ang alak, hindi nito tinanggap ang alok na inumin. Sa halip, si Bambam ang sumalo ng basong iniaabot sa binata. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Bambam. Tara na, umalis na tayo dito. Ayos lang yan pare. Alak lang to no. Hindi naman ako mamamatay dito. Tugon ni Bambam. Inakala ni Chris na magiging maayos na ang lahat dahil sa ginawa ng kaibigan. Ngunit biglang tumayo ang isa sa mga kalalakihan. Naglabas ng itak at itinutok kay Bambam. Hindi ba ang sabi nila, may kapangyarihan kayong mga manggagamot? Tingnan natin kung uubrehan dito. Subukan mong iligtas ang buhay ng kaibigan mo gamit iyang pinagmamayabang mong kapangyarihan. Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Chris nang iangat nito ang itak at akmang tatagain ang leeg ni Bambam. Nang mga sandaling yan, wala nang pagpipilian ang binata, kundi ang gamitin ang kakayanan. Mabilis itong nag-usal ng dasal. Binato ng tigalpo ang lalaking may hawak ng itak. Bigla itong natigilan. Dahan-dahang napaatras. Nabitawan din ito ang hawak na itak at sinapo ang kanyang ilong. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit sobrang sakit ng ulo ko? Tanong ng lalaki. Nagkamali ka ng babanggain. Ayoko na sanang gamitin pa ang nalalaman ko eh. Kaso lang, pinilit mo ko. Tugon ni Chris. Dahan-dahan itong tumayo habang nakatingin sa lalaki. Nagsipagpulasan naman ang mga kasama nito dahil sa takot. Naiwang nakaluhod habang namimilipit sa sakit ang lalaking nagtangkang patayin si Bambam. Pasensya na. Gusto ko lang namang malaman kung totoo ang sinasabi nila. Wika ng lalaki. Pasensya na din. Dahil buhay ng kaibigan ko ang nakataya. Sana naisip mo yun bago mo ginawa yung kalokohan mo. Tugon ni Chris. Matapos ay kinalas nito ang tigalpo. Inalalayang tumayo ang kaibigan. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na dinampot ng lalaki ang itak at inambahan siyang tatagain. Mabuti na lang at napasigaw ang babaeng nagbabantay ng tindahan. Kaya napalingon ang binata at nagawa nitong saluhin ang itak.
Talagang hindi kayo titigil? Pwes, ikaw ngayon na magiging ehemplo sa mga kagaya mo. Wika ni Chris. Ipinalaman nito sa kamay ang mutya. Pinagsusuntok ang lalaki. Sabay ihip ng dasal. Bigla itong nangisay at naglabasan ang dugo sa ilong, mata, tenga at bunganga nito. Matapos ay umalis na sa lugar sina Chris. Pagkarating sa tahanan, sinabi nito kay Mang Raul ang nangyari. Nako, paano ngayon yan? Delikado ang buhay mo, Chris. Iisipin ng mga taong pinatay mo yung lalaking yon gamit ang kulam. Hindi mo na lang sana pinatulan. Wika ni Mang Raul. Wala na po kong pagpipilian, Manong. Papatay nila si Bambam eh. Tugon ng binata. Umalis tayo dito. Sumama ka sa akin doon sa Quezon. Walang nakakakilala sa'yo sa probinsya ko. Kaya magiging ligtas ka doon. Mungkahi ng matanda. Nang gabi ding yun, muslit ang mga ito papuntang probinsya. Sa bayan ng Infanta sa Quezon, pansamantalang nagtago si Chris. Kagaya ng sinabi ni Mang Raul, walang nakakakilala sa binata sa lugar, kaya namuhay ito doon ng payapa. Muling nanggamot si Chris sa lugar na yon. Nanatili sa probinsya si Chris hanggang sa muli itong nakabalik sa Maynila. Sa tagal ng panahon ay tila nakalimutan na ng mga tao ang nangyari. Bumalik sa panggagamot ang binata at kagaya noon, marami pa din ang nagpapagamot sa kanya. Kalaunan, bumuo ng sariling pamilya si Chris, kasama si Ina. Nagkaroon ng 2 anak at piniling mamuhay ng payapa. Sa kasalukuyan, hindi malinaw kung nakatira pa din ba si Chris sa dati nitong tirahan. May ilang nakapagsabing lumipat ito ng ibang bayan, habang ang ilan naman nagsasabing bumalik na ito sa kinalakhang probinsya kasama ang mag-ina. Bagaman walang naging malinaw na wakas ang naging buhay ni Chris, isa lamang ang patuloy na alaala ng mga tao sa tuwing maririnig ang pangalan. Ito ang kabutihang ipinakita sa kanila ng binata. Hindi din naging malinaw kung may pinasahan ng kakayahan si Chris. Dahil maging si Mang Bambam, hindi na makausap ng maayos. Gawa ng nagkakandamali-mali na ito. Naging posible lamang ang pagbabahagi ng kwentong ito sa pamamagitan ng anak ng malapit na kakilala nila Chris. Ipinasa nito ang kwento tungkol sa binata na napamanahan ng bato ng kalikasan at gabay na lambana. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.